Okay. Mic test, mic test. Okay. So, madali lang naman yung adding and subtracting functions. Pero dahil nga sinabi mong nakatulog ka, tuturuan na rin kita paano makuha yung sagot dito since ito yung magiging backbone ng GenMat mo. So, ulit-ulitin mo to. First, nire-rate ko yung sinad mong picture. So, ito yung mismong pinagawang activity sa inyo. Then, papakita ko sa inyo step by step paano ko sinagutan yung 1 to 5. Nasolve ko na siya like 4 times para sure yung sagot ko. Pero pakita ko na sa yung process. So, start tayo sa clean na paper. Wala, ang kalat ang paper ko. So, yun. Adding and subtracting functions. So, number 1, sinasabi dito is g of x plus f of x. So, titignan natin dito sa table na provided ng teacher mo is yung equivalent nila. So, anong equivalent ng g of x? Sabi dito, ang equivalent ng g of x is negative 3x plus 1. So, i-rewrite natin siya yan. So, parentheses, negative 3x plus 1. Then, close parentheses. Then, i-apply natin yung sign niya sa gitna, which is plus. Next, hanapin natin yung equivalent ng f of x. So, equivalent ng f of x is 4x minus 2. Then, sulat ulit natin dito. Parentheses, 4x. And x yan. Minus 2. So, yan. Ano nang gagawin natin dyan? Ang naging question natin ngayon is negative 3x plus 1 plus 4x minus 2. Pero naka-parentheses sila. So, ang next step mo dyan is i-rewrite siya without parentheses. So, 3x plus 1 plus 4x minus 2. Ngayon, wala na siyang parentheses. Kailangan mo lang gawin is pagsamahin yung like terms. So, yung magkaparehas. Ano nga ba yung like terms dyan? Negative 3x and 4x. So, negative 3x plus 4x, dahil magkaiba sila ng sign, magiging minus. So, negative 3 minus 4 is gonna be 1. Pero hindi mo pwedeng isulat na 1x yan. Kasi ang x is laging may invisible 1. So, anong gagawin dyan? Sulat mo lang is x. So, yan yung first natin, x. Ang natitira na lang ng like terms is 1 and positive 1 plus negative 2. So 1 minus 2 is gonna be negative 1. Why? Inadapt natin yung sign ng larger number. So, sagot sa number 1 is x minus 1. Now, number 2 is j of x minus k of x. So, ang equivalent ng j of x first. Equivalent ng j of x is 3x squared plus 1. So, sulatan natin siya. 3x squared plus 1. Then, sulat na natin yung sign niya, which is subtraction. Then, isulat natin ang next is yung k of x. So, k of x is 2x squared minus x. 2x squared minus x. Dito na magiging mahalaga, bakit kailangan siyang isulat without parentheses? Since the moment na mag-subtract ka ng functions, maiibahin ka ng signs. What do I mean by that? So, first, i-rewrite muna siya without parentheses. Ang first term natin, wala kang mabaguhin signs kahit tanggalin yung parentheses dahil siya yung first term. Yun yung general rule. So, pwede natin siyang isulat na the same even without the parentheses. So, it's gonna be 3x squared plus 1. Then, minus. Ito, dito na tayo magkakatalo. Ang 2x natin, I mean 2x squared, hindi mo siya papalitan ng sign. Kasi i-adapt niya yung sign ng katabi niya, which is, katabi niya ngayon is negative. So, magiging negative 2x squared na siya. Pero, dito na tayo magpapalit ng sign. Dahil tinanggal natin yung parentheses, kailangan natin palitan yung sign niya. Kung negative x siya, magiging positive x. Ang explanation dyan, yun lang talaga yung rule. Kailangan palitan yung sign
kapag tinanggal mo yung parentheses pag nag-subtract ka ng functions. And after palitan yung sign, same thing as always, yung like terms is i-add up or minus mo. And this time, i-minus natin siya. So 3x squared minus 2x squared is gonna be, you guessed it, x squared. Then, dahil walang ka-like terms yung x, ida-drop na lang natin siya. So, ang sign niya is positive, so it's gonna be x squared plus x. Then, ang natitira is plus 1. So, it's gonna be, final answer natin is gonna be x squared plus x plus 1. Hirap tumingin sa camera. Anyways, yun. Number 3, bibilisan na lang natin since same lang din sila. Nag-minus lang ng, nag-subtract lang ng functions. So, sabi dito, m of x minus h of x. So, m of x natin is 4x squared. Sabi natin siya, 4x squared minus 3x plus 2. Then, minus ulit. Then, yung h of x is x squared minus 3x minus 2. Same thing. Ang sulat siya without parentheses. Dahil ito yung first term, wala kang kailangang baguhin. So, 4x squared minus 3x plus 2 minus x squared. And then, baguhin na yung signs ng dalawa sa dulo. Negative 3x is magiging positive 3x. Negative 2 is gonna be positive 2. So, with that, same thing. Like terms, 4x squared minus x squared is gonna be 3x squared. So, ito naman. Ang next naman na like-minded terms natin is negative 3x and positive 3x. Dito, tuturuan kita ng method which is cancellation. This 2 adds up to 0. Kasi negative 3x plus 3x, 0 yan. So, ang gagawin dyan is ika-cancel na siya. So, excluded na siya sa ating equation. So, wala ka nang ita-drop ditong kahit ano, kahit 0, wala kang ilalagay. Excluded na sila. So, ang matitira na lang dito is plus 2. Plus 2. So, magiging sagot dyan is positive 4. Final answer sa number 3 is 3x squared plus 4. Yan. Now, on to number 4, which is mag-introduce ng panibagong tanong. Imbis na m of x, magiging m of negative 2 and h of negative 2. Pero same pa din. So, dahil alam na natin yung question na una, i-rewrite na lang natin siya. So, first, 4x squared minus 3x plus 2 minus x squared minus 3x minus 2. Then, dahil na-solve na natin agad yung sagot niya, i-drop na natin siya. Kasi wala ka pa namang gagawin sa ngayon na pagbabago. So, same thing pa din yung procedure. Kailangan mo na makuha to, yung final answer mo dito. So, isusulat lang natin siya dito is 3x squared plus 4. So, ano nang gagawin natin sa negative 2 na tinutukoy dito? Gagawin natin is papalitan natin yung x ng negative 2 or kung ano mang given na katabi ng m natin. So, kaya natin dyan is imbis na 3x squared, gagawin na siya 3 parentheses negative 2 squared plus 4. So, nire-write lang natin siya pero pinalitan yung x. So, rule of thumb, gagawin natin sa squared ng 2, it's gonna be 4. So, magiging ano na lang siya, 3 times 4. So, 3 times 4 is 4, 8, 12. 12 plus 4 equals 16. So, ang final answer sa number 4 is 16. Then, finally, sa number 5 is same thing, pero addition na siya. And g of 2 and h of 2 na siya. So, mabilisan lang. Number 5, ang g of x natin, equivalent is negative 3x plus 1. Oops, magkalimutan yung parentheses. Plus h of x, which is x squared
minus 3x plus 2. So, ano gagawin? Sulat without parentheses. Negative 3x plus 1 plus x squared. Dahil addition to ng functions, wala kang babaguing sign. So, same thing, 3x plus 2. Boom. Like terms, dahil walang naiibang, so walang katulad na x squared. Yung x squared, itadrop lang natin siya. Nag-iisa lang siya eh. So, x squared. Boom. Ngayon, ang natira na lang is negative 3x plus negative 3x. Dahil plus yung sign, so it's gonna be negative 3x plus negative 3x. Anong gagawin? Dahil same signs sila, i-add mo pa rin, pero iti-take mo na yung signs nila. So, dahil negative 3 plus negative 3 is 6, ang sign nila is making negative. So, negative 6x. Then, finally, 1 plus 2 equals 3. So, final na natin is x squared minus 6x plus 2. Pero sa naalala mo, nakasulat itong 2. So, same thing. Palitan yung x ng 2. So, it's gonna be, imbes na x squared, it's gonna be 2 squared. Then, minus, imbes na 6x, making 6 parentheses 2 plus 3. Wait, kamali ata ako. Wait, give me a sec. Negative 3x plus 1, then there's an h. Okay, pardon me. Di pala to plus, it's gonna be negative. So, hindi ito 3. Magiging 1 to kasi 1, positive 1 minus 2 is gonna be 1. So, sorry sa error. It's gonna be 2 squared minus 6 times 2 plus minus 1. Dito. 1 minus 1. Sorry na lang sa medyo magulo yung tsura, pero I hope you're still following. So, 2 squared is gonna be 4. Then ito times na lang. So, negative 6 times 2 is gonna be negative 12. Then finally is negative 1. Ito, ang order ng equation na sasagutin mo is magmamatter. Kasi kung hindi, mali yung sagot mo. So, dahil same signs sila dapat unahin mo. So, same signs is negative 12 and negative 1. So, it's gonna be negative 12 minus negative 1. Dahil same signs sila. Imbes na minus, magiging plus. So, negative 12 minus negative 1 is gonna be 13. Negative 13. Negative 13 minus 4 is gonna be negative 9. Dahil mas mataas yung 13, i-adapt ng final answer yung sign niya. So, sagot sa number 5 is negative 9. Yun. Hope you understand. Follow through para sa mas clearer na pagsulat. Ito siya. So, isasend ko na naman picture form, pero I hope this helps.